Sa pagtalakay ng panibagong article of impeachment ng Senate Impeachment Court, iginiit ng isang prosecutor na lumiliit na ang mundo ng pangalawang Pangulo. Ito'y kaugnay sa pag-aproba ng Pangulo sa paggamit ng Senate Impeachment Court ng bank records ng Vice Presidente. Ang detalye hatid ni Julian Bunag live mula sa Batasan Pambansa. Julian? Dahil nga dyan, Sofia, formal lang dinala ng ilang mga kinatawan mula sa BIR. Itong mga dokumento tulad ng tax records ng pangalawang Pangulo at ng kanyang asawa na si Man Scarpio sa Senate Impeachment Court, itong mga naturang dokumento. Matapos yan ang naging pagpapasya ng Pangulo na nahayaan itong gamitin sa paglilitis. Sa pag-usad ng impeachment trial sa panibagong article of impeachment, naniniwala si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyo. Ako para po sa akin, it does not matter kung sino po yung nag-request nito at matters is nandyan po yung mga ebidensya. Kasi kung tunay po na maayos ang paggamit ng pondo na ito, ba't po matatakot yung kabilang panig? No? Kung ang kanila pong posisyon ay wala po silang nilabag na batas o polisiya at wala dapat silang pananagutan, dapat nga po mas i-welcome nila itong ganitong paraan. Ngayong araw inaasa isumite ng BIR sa impeachment court ang mga dokumento ng bise at ng kanyang asawa, kabilang ang bank records. Kasunod ito ng pag-aproba ng Pangulo na gamitin ito sa paglilitis. Yung pong mga bank records, bank documents ay isa-isa nang isinusumite ngayong araw na ito sa Senado para ho sa Senate Impeachment Court. No? Yun po yung una. Pangalawa, yung pong BIR documents na mag-asawang Duterte Carpio at ang kanila pong mga pamilya ay isinumite na rin sa Senate Impeachment Court. Nagbigay ang Pangulo ng Pilipinas ng kanyang approval para ilabas ito pong mga dokumentong ito. Ang panibagong article of impeachment na tinatalakay ng Senate Impeachment Court ay nakatuon sa maling paggamit ng confidential funds at sa pagharap ng dalawang testigo ng prosecution mula sa Land Bank. I think very relevant, no? Yung pong ganun pong paglalahad doon po sa tanong kung paano ginamit o gagamitin at that point yung pong bultong perang yon. Kasi I think as far as we're concerned, ang itsura po nun, parang linimas yung pong pera para sa confidential funds. Ayon kay Prosecutor Redon, sa mga susunod na araw ng paglilitis, isasalang naman ng prosekusyon ang mga kinatawan mula sa Commission on Audit para talakayin naman ang paraan ng paggamit ng pangalawang Pangulo sa 2022 at 2023 confidential funds at bakit ito inisyuhan ng Notice of Disallowance. Ayon sa Joint Circular No. 2015-01, ang confidential funds ay pondo ng civilian government agencies para sa kanilang surveillance activities na susuporta sa kanilang mandato. Nakasaad din sa 2015 COA guidelines na limitado lang ang paggamit ng confidential funds sa mga aktibidad na may kaugnayan sa kapayapaan at kaayusan. Gayun din sa pambansang seguridad, hindi ito pwedeng gamitin sa sweldo at allowance ng mga opisyal, pati sa pagpapatayo o pagbili ng mga gusali at pagbayad sa representasyon at consultation fees. Dahil dito, ayon kay Prosecutor Terry Ridon, At malinaw po, yung nakita natin from the COA document itself, no? Ginamit ang confidential funds for non-confidential expenses, katulad po ng leadership training at iba pa. No? So yun po yung mayor na dahilan. Bakit ito pinapasoli sa pangalang Pangulo personal, ito pong 448 million in confidential funds. giit pa ng prosecutor, bukod sa mga isyong ito sa confidential funds, isa rin sa mga nasilip ang pagpirma ng mga acknowledgement receipts na anya parang nagmula sa iisang grupo ng mga tao. Sofia, naniniwala din si Prosecutor Ridon na kahit sino pang impeachable officials ang sumalang dito sa impeachment trial ay ipagkakaloob pa rin ng Pangulo ang kanyang consent na buksan itong mga naturang dokumento kung ito nga ang magiging susi sa pananagutan. Sofia?
Julian, isang araw lang ang naging trial ngayong linggo dahil sa sona ng Pangulo. Bukod sa pagharap nitong mga dating Land Bank officials, sino pa ba ang susunod na aasahan ng publiko na haharap sa trial? Sofia, dahil umusad na nga ang impeachment trial sa Article 1, inaasahan natin at nabanggit na rin kanina ni Prosecutor Ridon na COA officials o dalawang COA officials ang inaasahan natin na haharap sa susunod na mga araw ng trial, maging ang isang kinatawan mula rito mismo o mula dito sa House of Representatives. Gayon din inaabangan natin ang posibilidad na i-adjust ulit itong oras at schedule ng impeachment trial dahil sa ilang mga concerns na anilay masyadong maaga itong itinakda na alas 10 na umaga na impeachment trial. Mula rito sa Kamara, yan muna ang update. Balik dyan sa inyo, Sofia. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.